Kaya narito po ating beloved preacher, Richard Palmones. Amen. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother Lando Montilla. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Samahan niyo po kung ibaglingkod sa pananalangin natin sa pagdala ng ibang kaligtasan. Sama-sama tayong dumalangin. O dakilang Diyos ang mambanal sa langit, pinakamamahal na Jesus. Narito po kami, mahal na Panginoon, nagsusumamo, mahal na Panginoon, sa lahat na nakikinig ng aming minamahal makababayan, mga radio listeners, sa lahat ng aming kapatiran, lagi sa inyong bang lingkod, ganang akin, wala akong magagawa sa ilong kumaasa, nagtitiwala, umingin ng habag, patnubay, mahal na Panginoon, sa unang dalangin, pagluhod ng aming ginagalibang lista, pagpalain mo po, mahal na Panginoon, ay yung minsay na daling bang lingkod, sa pangalan ng Jesus, sinasaway namin ng lahat ang gawa ng kaaway, mga hindrance, doubts cast out in Jesus' name. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Magandang gabi po sa lahat ng ating minamahal makababayan nakikinig sa programa ng Jesus Miracle Hour. At bago ang lahat, ako may umitao sa puso, nagpupuri, nagpapasalamat, nagwalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus. At pinapabot ko rin po, mga minamahal, ang aking dobling paggalang, pagbati po sa ating pong ginagalibang lista, Willis Almeida, at kabalik at katuwang po ang lahat ng mga beloved children, at gayon din sa pag-alaala sa pagtuturo ng ating pong beloved isang pastor nila si Almeida, at sa lahat-lahat ng ating minamahal na mga kababayan, mga radio listeners, sa lahat nating minamahal mga kapatiran, magandang gabi po sa lahat ng inaabot ng tinig ito sa ibang bansa, magandang umaga sa lahat na nagkikinig sa programa ng Jesus Miracle Hour. Purihin ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Tayo po ay naririto upang ating pag-aralan po ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon na pagkain ng ating spiritual, mga minamahal. Kaya sa lahat po na nakikinig, ang iyong napakinggan ng mga patotoo ng ating minamahal na mga kapatiran na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, at kung paano sila binigyan, mga minamahal, ng kagalingan sa kalamang karamdaman at kalutasan ng kalamang problema nung sila po ay nadumako at nadumalo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya dito sabi sa banal na kasulatan, mga minamahal, malaki po ang magagawa ng pananampalataya sa bawat isa, ang faith, ang pananampalataya sa bawat Kristiyano. Kaya nga sabi dito, mga minamahal, sa Mateo Kapitulo versikulo 17, 20. Dito po sa Mateo Kapitulo 17, talatang 20. At sinabi niya sa kanila, dahil sa kakauntian ng inyong pananampalataya, sapagkat katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung magkaroon kayo ng pananampalataya na kasing laki ng butil ng binhi ng mustasa, ay masasabi ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon, at ito'y lilipat, at sa inyo hindi may pangyayari. Purihin ng Diyos, mga minamahal. God bless you po, beloved preacher, Brother Lando. Kaya dito po, mga minamahal, anong sabi po sa banal na kasulatan? Magkaroon ka lang kasing laki ng butil ng mustasa na pananampalataya. Kahit anong hingin mo sa ating mahal na Panginoon, anong hingin mo, ito ay wala imposible, mga minamahal. Yan ay kayang gawin at kayang pagalingin at kayang lutasin ng Diyos ang iyong problema. Magtiwala ka lang sa ating pinakamamahal na Jesus. Kaya sa lahat ng ating minamahal kong mga kababayan na nakikinig sa gabing ito, alam ko at batid nyo na meron tayong pananampalataya at pananalig sa Panginoon. Dahil ang bansang Pilipinas, mga minamahal, ito po ay tinawag na Christian country. Maraming umiibig at maraming nagmamahal sa Panginoon. Kaya tayo po ay merong pananampalataya, meron tayong paniniwala, at meron tayong pananalig, mga minamahal. Ang kinakailangan na lang, gawin natin yung utos at gawin natin yung kalooban ng Diyos na nagbigay at naglalang at nagpala sa atin. Amen. Kaya dito, mga minamahal, anong sabi? Magkaroon ka lang na kasing laki ng butil na mustasa na pananampalataya. Kahit anong hilingin mo, kahit anong mitiin mo, kayang gawin at kayang ipagkaloob at kayang magimala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya dito, mga minamahal, doon sa ating mga silent power ng ating mga gawain, lalo dito sa ating
radio program, mga minamahal, ating mga televiewer na ating programa at ating radio listeners na patuloy na pinagpala ng malapit na sumusubaybay sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry at itong ating programa Jesus Miracle Hour. Ito po ay malaki pong pagpapala doon po sa nakikinig at higit sa lahat doon sa nininiwala at nananalig sa Panginoon. Amen. Dito po mga minamahal, marami pong pinagaling ang ating mahal na Panginoon doon sa ating minamahal mga radio listeners na wala na pong pag-asa, tinanggihan ng ospital. Doon mga minamahal, sila po ay nagtitiis, sila po mga minamahal ay nakakaramdam ng sakit at doon sa kanyang sugat, doon sa kanyang karamdaman. Ngunit pag sila nakakainom ng gamot, pansamantalang nalulunasan at patuloy sila giginawan. Ngunit pang temporary lamang mga minamahal. Ngunit napakinggan nyo kanina sa nag-testify, isa sa mga pinagpala ng ating kapatid. Anong sabi niya? Yung sakit niya, mga minamahal, na diabetes, na yung kanyang paa ay malala na ang sakit, ang kanyang paa ay wala ng pag-asang gagaling. Anong sabi po ng doktor? Wala na tayong magagawa para hindi kumalat ang iyong sakit, hindi na mahawa ang iyong ibang parte ng iyong katawan. Kinakailangan putulin natin ang iyong paa. Nag-ano na siya mga minamahal, dahil siya mawawala na isa sa pinakamahalaga na parte sa kanyang pisikal, ngunit hindi uli ang lahat. Ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Doon sa nagbabalik loob, doon sa handang lumapit at maglingkod sa Kanya, ang Diyos ay punong-puno ng pag-ibig sa atin. Amen. Isa po siya sa pinagpala ng Panginoon na padako sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya siya po ngayon ay patuloy na pinagpapala ng Panginoon. Dito po sa banal na kasulatan, meron po tayong mababasa mga minamahal na isang babae mga minamahal na siya po ay merong karamdaman na 12 years na kanyang sinasuffer, siya po ay nahihirapan. Ngunit napaira na ang kanyang katawan ng mga manggagamot, lalo pang bagkus na lumuba ang kanyang karamdaman. Anong sabi dito sa banal na kasulatan? Marcos Kapitulo 5 versikulo 25 hanggang 30. Dito po sa Marcos Kapitulo 5, talatang 25 hanggang 30. At isang babae na may 12 taon nang inaagasan, at siya napahirapan na ng maraming bagay ng mga manggagamot, at nagugol na niya ang lahat niyang tinatangkilik, at hindi gumaling ng kaunti man, kundi bagkus pang lumuluba siya. Napagkarinig niya ng mga bagay tungkol kay Jesus, ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at hinipo ang kanyang damit. 28, sapagkat sinasabi niya, kung mahipo ko man lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. At pagdakay na ampat ang kanyang agas, at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. 30, at si Jesus, sa pagkatalastas niya agad na kanyang sarili, na may umalis na bisa sa kanya, ay pagdakay pumihit sa karamihan at nagsabi, sino ang humipo ng aking mga damit? Purihin ng Diyos. Galbi siya, Brother Lando. Anong sabi mga minamahal? Sino ang humipo sa aking damit? Yung mga oras na yun, mga minamahal, nakatanggap ng pagpapala, nakatanggap ng himala, at nakatanggap ng kagalingan. Yung babae na merong karamdaman na 12 taon ang inaagasan, siya'y nahihirapan sa kanyang sakit, mga minamahal, dahil sa kalagayan niya sa mga oras na yun, nabalitaan niya ang ating mahal na Panginoon na pinagkakaguluhan na maraming tao na may karamdaman na nais makatanggap ng himala at milagro. Isa po siya sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Anong sabi dito sa 25? At isang babae na may 12 taon nang naagasan at siya'y napapahirapan ng masamang napahiya ng mga maraming bagay na manggagamot at nagugulan niyang lahat niyang tinatangkilik at hindi gumaling ang konti kundi bagkus pang lumuba. Ibig sabihin mga minamahal, sa isang tao po, mga minamahal na may sakit, pag sinabi ng doktor, stage 4 na, maluba na,
wala nang pag-asa. Hindi na kaya ng kanyang katawan ang gamot. Hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Hanggang doon na lang yung aking magagawa. Tutulo ang luha mo, mga minamahal. Iiyak ka. Dahil nais mong gumaling ang iyong loved ones, nais mong gumaling ang iyong mahal sa buhay, mga minamahal. Kahit maubos ang iyong kayamanan, ang iyong pinundar na kabuhayan, mga minamahal, gagawa ka ng paraan para doon, sa may sakit, doon sa may karamdaman, makatanggap ng kagalingan at siya makaginawa at siya ay pagpalain ng Panginoon. Ngunit sa mga katagang ganoon, mga minamahal, marinig mo, ikay mawala ng pag-asa. Right. Ngunit ang Diyos ay mabuti. Amen. Ang Diyos ay mabait Amen. sa lahat ng lumalapit at handang maglingkod sa Kanya. Amen. Kaya ano sabi po ng ating minamahal na makababayan, habang may buhay, may pag-asa. Sa tao ang gawa, sa Diyos ang awa. Ngunit dito, mga minamahal, sa isang tao, mga minamahal, na nagbabalik loob na mayroong kailangan, andyan habag na habag ang Diyos sa kanya, na siya ay nagbabalik loob upang siya ay pagpalain ng ating mahal na Panginoon. Kaya dito, mga minamahal, sa ating binasa, 12 years na siyang inagasan, 12 years na siyang napapahiran ng mga gamot, mga minamahal, ngunit lalong lumuba at bagkus siya nahihirapan sa kanyang sakit. Ngunit nung nabalitaan niya ang ating pinakamamahal na Jesus sa isang lugar na pinagkakaguluhan ng maraming tao, bagamat alam niya mahirap, bagamat siya nakakaramdam ng sakit sa kanyang physical, sa kanyang katawan, pinilit niya makapunta, pinilit niya makalapit, mga minamahal, nakipagsiksikan siya. Anong sabi niya? Mahipo ko lang ang laylay ng damit ng Diyos, ang Panginoon ay gagaling ako. Kaya ganun ang kanyang pananampalataya, ganun ang kanyang pananalig at paniniwala niya sa ating mahal na Panginoon. Amen. Nung mahawakan niya, mga minamahal, ang damit ng mahal na Panginoon, siya po ay nanginginig sa takot at nanginginig siya dahil meron siyang naramdaman na pagbabago sa kanyang katawan. Ituloy po natin, Brother Lando, dito po sa 31 hanggang 34. Dito po sa Marcos, Kapitulo 5, talatang 31 hanggang 34. At sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, nakikita mo sinisiksik ka ng karamihan at sasabihin mo, sino ang humipo sa akin? 32. At lumingap siya sa palibot-libot upang makita siya na gumawa ng bagay na ito. 33. Ngunit ang babae na natatakot at nangangatal, palibas ay nalalaman ang sa kanya nangyari, lumapit at nagpatira pa sa harap niya at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. 34. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng pananampalataya mo. Yumaong kang palapa at gumaling ka sa sawat mo. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Ganun po ang natanggap ng babae, mga minamahal. Siya po, mga minamahal, ay nagpasalamat ng inig. Siya ay nagpupuri na sa katanggap ng kagalingat at imala sa kanyang buhay, sa kanyang karamdaman, mga minamahal. Kaya dito po, mga minamahal, sa lahat po ng ating mga iniibig at minamahal na ating makababayan na mga radio listeners, isa po kayo sa pinagpala at makatanggap ng kagalingan sa iyong karamdaman. Hindi nyo man ninais na kayo magkaroon ng karamdaman o sakit, mga minamahal. Ngunit minsan, yan po ang kapamaraanan ng Diyos na kayo po ay lumapit at maglingkod sa Kanya. Malaki po ang magagawa ng ating mahal na Panginoon. Malaki po ang magagawa ng inyong pananampalataya at pananalig. At higit sa lahat, ang iyong pagbabalik loob, ang paglilingkod sa mahal na Panginoon. Dito po, mga minamahal, lahat po na gustong maglingkod at lumapit, welcome po sa gawain ng Jesus Miracles. Tinanggap naming libre, ibinabahagi naming libre. That's right. Amen. Sa lahat na nakikinig at sa lahat na naniniwala at nananalig sa Diyos. Kung paano tumanggap na kagalingan ang babae na 12 years nang inagasan nung mahipo niya at kay mahawakan ng baro at laylay ng Panginoon, siya po ay nakatanggap ng kagalingan. Sa gabing ito, mga minamahal kong makababayan,
Naran kayo sa iyong tahanan, meron kayong sakit na diabetic, meron kayong sakit na insomnia, o anong mga karamdaman, cancer yan, yan ay kayang pagalingin ng malapay noon. Alam ko at batid nyo na meron tayong pananalig at meron kayong pananampalataya. Yan ay nakikita at alam ng ating malapay noon. Kaya kayo po ay pinagpala ng Diyos. Kayo po ay makatanggap ng kagalingan sa gabing ito, na ito ay pagpapala na bumula at nanggagaling sa Diyos. Dahil ang panalangin ng propeta ng Diyos ay dinidinig ng malapay noon. Ang panalangin ng ating ginagaling ebangelista Willie Estrada Almeida, 10 lahat ng mga beloved children, ito po ay lagi pong idinadalangin ang mga mananampalataya na laging patnubayan at laging pagpalain, at higit sa lahat ang pagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, anong uri man ang karamdaman nyo yan, anong sakit man yan, mga minamahal, kaya kayong pagalingin at kaya kayong pagpalain ng ating malapay noon. Hindi nyo man ginusto na kayo magkaroon ng karamdaman, ngunit yan ay kapamaraanan ng Diyos na kayo po ay magbalik loob at kayo ay maglingkod sa Kanya. Nasa atin na lahat ng bagay na maganda at material, maganda ang ating tahanan, maganda ang ating kabuhayan, maganda ang ating sasakyan, at napakalago ng ating negosyo. Ngunit hindi mo naman kayang magsaya, hindi mo naman kayang magsaya, mga dahil sa iyong karamdaman. Nagkasya ka na lang dyan sa iyong kwarto sa banig na ikay nakakaramdam ng araw-araw ng hapdi at sakit ng iyong karamdaman. Ngunit ngayon po, ang pagtanggap ng pagpapala ngayon, ang himala at milagro na magaganap at mangyayari sa iyo kung ikaw mananalig at sasampalataya at magtitiwala sa malapay noon. Ano pong sabi dito sa uli sa banal na kasulatan? Jeremiah Kapitulo 30, versikulo 17, mga minamahal. Dito po sa Jeremiah Kapitulo 30, talatang 17, sapagkat pagiginhawain kita at pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Kanilang tinawag ka na tapon, na sinasabi, ito ang sayon na hindi hinahanap ng sinuman. Purihin ang Diyos. Kaya nga ano sabi dito, mga minamahal, pagiginawain kita at pagagaling kita ayon sa sugat, sabi ng Panginoon. Amen. Ang Diyos po, mga minamahal, ang nagsabi sa iyong puso, sa iyong isip, na kayo po ay nananalig at kayo naniniwala sa mga oras na ito, mga minamahal. Meron po magaganap na milagro at meron magaganap na himala sa inyong karamdaman ngayong gabi. Pagising mo sa umaga, makikita mo ang himala at milagro na nangyari at naganap sa iyo, na iyong karamdaman ay gumaling. Ang karamdaman mo ay nagkaroon ng kagilawan. Kayo po ay magpasalamat kung saan man ang pinakamalapit na outreach, kung saan ang pinakamalapit na merong gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kayo po ay pumunta upang kayo magpasalamat, at higit sa lahat, tanggapin niyo po ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating malapay noon. Ang bautismo sa tubig, mga minamahal, ito po ang paglinis sa ating kasalanan na nagawa natin sa harapan at paningin ng malapay noon. Hindi po ito pagpamembro. Ito po ay relasyon natin. Ito po ang paglinis sa ating kasalanan na nagawa natin sa harapan at paningin ng malapay noon. Hindi po ito pagpamembro. Ito po ay relasyon natin sa ating malapay noon. Kahit anong sekta ka man, anumang pananampalataya ka man, anong kongregasyon man ka, anumang fellowship ang kinabibilangan, ngunit pag ikay tumanggap ng himala at milagro, ikay tumanggap ng pagpapala, dapat nating pasalamatan at purihin at dakilain ang ating malapay noon. Kaya alam natin na meron tayong pananampalataya, alam natin na meron tayong pananalig at pagdiniwala sa malapay noon. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, ano po sabi sa uling talata, ulit natin babasahin, mga minamahal? Jeremiah 33, talatang 6. Dito po sa Jeremiah Kapitulo 33, talatang 6, na ito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, aking gagamutin sila
at ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Purihin ang Diyos. Napakagandang talata, mga minamahal. Magdadala ng kagalingan at kagamutan ang ating mahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, sa oras na ito, alam ko at batid nyo na ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay may paghimala, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait. Doon sa lahat na nagbabalik loob, doon sa lahat na nagtitiwala at nawalampalataya, at higit sa lahat, tatanggap ka ng pagpapala. Napakabuti ng Diyos, mga minamahal. Kung wala ang Panginoon, hindi natin matatanggap ang mga pagpapala ating sa mga oras na ito tinatamasan natin. Ngunit higit sa lahat, ang tatanggapin nyo yung kaligtasan, buhay na walang hanggan na ibibigay, na ipagkakaloob ng ating mahal na Panginoon. Hindi yan mababayaran ng mga material na bagay, hindi yan mabibili. Yan ay magbumula at manggagaling sa Diyos ang buhay na walang hanggan. Amen. Kaya po doon sa ating minamahal kong makababayan, kayo po'y iniibig at mahal ng Diyos. Right. Ayaw ng Diyos na kayo magdusa. Ayaw ng Diyos kayo magsapi sa iyong karamdaman. Ngunit pag kayo ay nagbalik loob at kayo ay tumanggap at kayo naniwala at nanalig sa Diyos, ngayong gabi sa oras na to, maghihimalang at magmimilagro ang Diyos sa inyong buhay at kayo tatanggap ng kagalingan sa araw ng bukas. Pagkising mo, nandiyan ang himala at milagro sa iyo. Sasabihin mo, ang Diyos ay mabuti, ang Diyos ay mabait sa akin. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya po sa ating minamahal ko, mga kababayan, ngayon po ang kaligtasan, ngayon ang pagtanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Tatanggapin mo ang kagalingan, tatanggapin mo ang pagpapala, tatanggapin mo ang kaligayahan, katuwaan, kagalakan na nagmumula at nanggagaling sa Diyos. Kaya po sa lahat natin mga iniibig na minamahal kong makababayan, sa lahat ng inaabot ng tinig na to, sa lahat ng ating mga radio listeners, maging sa iba yung dagat, pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Matanggap niyo po ang triple blessing, financial, material, physical, spiritual, na nagmumula at nanggagaling sa Diyos. Kaya sa maikling panalangin, mga minamahal, sumunod po kayo bilang pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Habang umaawit po ang awitin ng Almeida Sister, sa awiting ito, kumakatok sa iyong puso ang ating mahal na Panginoon. Alam ko at nabatid nyo, nakikita tayo ng mahal na Panginoon. Kaya sa maikling panalangin bilang pagtanggap, sumunod po kayo, mga minamahal. Ibuka po natin ang ating mga labi. Huwag po kayong mahiya, mga minamahal. Yan po ay pagpapala na tatanggapin nyo sa mahal na Panginoon. Sa maikling panalangin, mahal na Panginoon, pinatanggap kita bilang Diyos at tayo ng aking buhay. Pumasok po kayo sa aking puso na marumi. Hugasan niyo po ng banal na dugo umago sa krus ng Kalbaryo. Tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sampu ng aking mahal sa buhay, na aking tinanggap na tagapagligtas. Sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus, Amen and Amen. Kami pong manalangin para sa inyo. O dakilang Diyos ang mambanal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito po, mahal na Panginoon, ang iyong mga anak na nagbalik loob, na tumanggap na iyong salita. Dalangin po namin sa unang dalangin ng aming ginagaling mga lista. Isulat mo po ang kalamang pangalan sa aklat ng buhay. Pagkaloob mo po ang kagalingan ng lahat ng kalang kahilingan, ang kalutasan ng kalamang problema. Pagpalain mong tumanggap sa gabing ito, sa pangalan ng Jesus, sa pangalan ng Jesus. Amen and Amen. Purihin ng Diyos, mga minamahal, para ako'y dadako sa ating masiling ang iyong kanang kamay.
butas o radio receiver at iyong kaliwang kamay, ipatong niyo po sa may parting may karamdaman. Tayo po ay dadako sa ating pananalangin para sa inyong lahat. Sa unang dalangin, pagluhod ng ating minamahal na pastor. Ang iyong kanang kamay, itapat niyo po mga isang sa transistor niyo, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Sama-sama tayong dumalangin. Pagkilan Diyos na mabanal sa langit, pinakaumala po yung Jesus. Narito po ang iyong mga anak, ang iyong mga mananampalataya, nananalig at sumasampalataya. Nakikita mo po ang kalamang pangangailangan at higit sa lahat, ang kagalingan ng kalang karamdaman ni pagkaloob mo, ang kalutasan ng kalamang problema. Pagpalain mo po ang lahat na nakikinig sa ating ito. Sama-sama namin isinasaway sa unang dalangin pagluhod ng aming minamahal na pastor. Sa pangalan ni Jesus, lahat na may makaramdaman ng aming minamahal na kababayan, sa lahat ng aming listeners na may makaramdaman, sa pangalan ni Jesus, kasal in Jesus name. Lahat ng mga problema, sobrang problems, lahat ng kahirapan sa pangalan ni Jesus, mga trials sa pangalan ni Jesus, kasal. Be healed in Jesus name. In Jesus name, praise the Lord, praise God. Purihin ang Diyos, mga minamahal. God bless you po. Nagpapaalam niya po ang ibang lingkod, Brother Richard Borgones, at muli kong binibigay ang pagkakataon sa ating kapwa manggagawa, Brother Preacher Brother Lando Montilla. Praise the Lord. Amen. Praise God. Purihin po ating pinamamahal na Panginoon Jesus. Nagpis po sa ating bilang Preacher Richard Borgones sa ating napag-aralang Ebanghelyo ng Kaligtasan. Nanawa sa lahat po ng ating mga minamahal na kababayan, nakapakinig na Ebanghelyo sa gabing ito, magindahan po ito mga minamahal, upang kayo man po ay lumapit, maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. At tunay po napakabait na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Kaya po sa lahat po ng ating mga minamahal na kababayan, mga tagapakinig dyan po sa Jeddah, mga minamahal natin mga kapatiran, beloved Brother Robert Rondon, pagpalaan po kayo na ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise God. Patuloy po kayo muntado sa programa Jesus Miracle Hour. Amen. Praise God. Kaya po, dala po na ating mga minamahal na kababayan, mga tagapakinig, mga minamahal at programa Jesus Miracle Hour ay patuloy po na mapapakinggan dito po mga minamahal sa DWOK. Sa FM band po yan, 97.5 MHz, talapitan ng inyong mga radyo. Lunes hanggang Linggo, mga minamahal, alas 11 ng gabi hanggang alas 12 po ng hating gabi. Kaya gabi-gabi po na mapapakinggan po nyo ang programa Jesus Miracle Hour. Kaya patuloy nyo po ito mga minamahal ang tabayanan. Maging yung ating television program tuwing araw